Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Today, I will share with you one key, isang susi o parang isang tip paano po natin maintindihan o paano natin ma-interpret itong mga parables na mababasa natin sa Bible.
Kung i-analyze po natin, napakaraming parables in the New Testament. Kung i-analyze po natin, parables were told in response to a situation or a question. Basta po meron kayong makita o mabasang parable, hanapin nyo yung reason bakit ikinuwento yon. Hanapin nyo yung question na gustong sagutin ng parable, o hanapin niyo yung sitwasyon. No? Look for the reason why Jesus told the parable. He was not just telling the story out of the blue. Hindi lang basta nagkwento lang siya. Hindi po. Merong sitwasyon kung saan yung kwento na yon ay angkop. At doon po natin makikita yung ibig sabihin ng parable na yon. Kasi kung hindi natin nakita yung bakit ikinuwento ng Panginoon yung parable, baka hindi natin maintindihan kung anong ibig sabihin ng parable yun. Halimbawa, yung parable ng prodigal son, nung last Sunday, yun po ikinuwento ng Panginoon in response dun po sa mga Pharisees and teachers of the law na sa kanila meron silang issue nung makita lang Panginoong Jesus na nakikikain at nakikisama sa mga sinners. Nung makita ng Panginoon, nagkwento siya ng 3 parables. At sabi nga nung nakaraang Sunday, di ba, ang isang malaking point doon, important point doon, yung rejoicing. Kasi yung issue na tinatakal doon ng Panginoon, itong mga parables and teachers of the law, ayaw nila i-welcome yung mga sinners na nagsisisi. Samantalang ang teaching, sabi ng Luke 15:10, dun, kasama dun sa ano na yun, in the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Sa langit, kada merong taong makasalanan na magsisisi, magbabalik loob sa Diyos, ay nagre-rejoice. Sabi, merong celebration yung mga angels doon. Nagpipiesta sila. Samantalang itong mga Pharisees and mga teachers of the law, ayaw nila. Ayaw nila ng gano'n. Yun nga yung point doon, di ba? Doon sa parable of the prodigal son. Di ba merong panganay na anak? Na hindi siya natuwa nung bumalik yung bunso. Ba't kayo nagsiselebrate? Wala na nga nun. Napakasama niyang ano na yan. Di ba? Yun yung point ng Panginoon. Kasi nga, itong mga Pharisees and teachers of the law, ayaw nila ng mga sinners nagsisisi. Parang feeling nila, exclusive sa kanila, para sa amin lang ito, yung kingdom of God. You know? So, the parable of the prodigal son was in response to that situation. Isa pang parable na alam natin, alam niyo the parable of the Good Samaritan? Diba? Alam natin yung kwento niya tungkol doon sa isang galing sa Jericho, Ban Jerusalem, and then binugbog na biktima. So may parable. Yung parable of the Good Samaritan was in response doon sa question nung isang lalaki. Sabi niya, who is my neighbor? Nagtanong siya, who is my neighbor? So, yung parable of the Good Samaritan, it is about being a good neighbor. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya nga sa bandang dulo ng parable, nagtanong ang Panginoon doon sa kausap niya, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? The expert of the law replied, the one who had mercy on them. Yung naawa, yung Samaritan. Kaya ang sabi ng Panginoon, go and do likewise. So, the parable of the Good Samaritan was in response dun sa question ng lalaki na nagsasabi, sino ba yung kapwa ko? Who is my neighbor? Pagka po nagbabasa tayo ng Bible, particularly lalo na dito sa mga parables, alamin natin, ano yung situation or yung question na naging dahilan kaya ikinuwento yung parable. At doon natin makikita yung ibig sabihin ng parable. Huwag po tayong mag-spiritualize masyado at lagyan ng kung ano-anong mga meaning. No? Yung parables. Alam niyo po minsan yun yung danger. Halimbawa, merong sa Bible study or even sa Sunday school, halimbawa, ang gagawin ng teacher o ng leader, babasa ng verse, babasa ng parable. Pagkatapos, tatanungin niya yung mga kausap niya. Sabihin, papaano nangusap sa iyo ang verse na ito? Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng verse na ito? So kung merong 10 estudyante, merong 10 magkakaibang ibig sabihin yung verse. So hindi, alamin natin ano yung situation or yung question kaya sinabi yung parable. Kaya madalas, kung ganun kasi yung sistema natin na hindi natin inaalam, yung reason kaya kinuwento yung parable, madalas ay nagiging followers or believers tayo nung 2 Japanese theologians.
Alam niyo, sikat na sikat itong dalawang Japanese teachers na ito eh. At marami yan yung sinusunod nila. Si Haka-Haka at si Kuru-Kuru. Yan. Ay nako, pagkang tayo mga followers at believers ni Haka-Haka at Kuru-Kuru, malamang malabo yung theology natin at maliligaw tayo sa ating pangunawa. Ang resulta noon, out of context and misinterpretation of the scriptures. Diba? Yan yung nagkakaroon ng mga baluktot na pag-interpret sa Bible, kaya maraming turo hindi galing sa Diyos. Mga imbento ng tao. Dahil nakinig sila kay Haka-Haka at Kuru-Kuru. So, alamin natin. So, ito pong parable of the unforgiving servant, yung binasa kanina. Yung parable of the unforgiving servant. Ito po ikinuwento ng Panginoon in response dun po sa question ni Peter. Kasi nagtanong si Peter. Sabi ni Peter, sabi ng verse 21, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Panginoon, ilang beses kong patatawarin yung aking kapatid pagka nagkasala sa akin? 7 times po ba? So, yun yung tanong. Yun yung tanong. Kaya ikinuwento ng Panginoon yung parable of the unforgiving servant. Pero mapaisip tayo, bakit kaya nagtanong ng ganon si Pedro? Tingnan natin anong sitwasyon. Bakit naitanong ni Peter itong question na to, Lord, ilang beses kong patatawarin yung kapatid ko? Kasi bago yun, nagtuturo si Jesus Christ at sa pagtuturo niya, nakikinig si Peter, parang nagkaroon siya ng problema doon sa turo ng Panginoon. Ito kasi yung turo ng Panginoon. Doon sa, iaangat pa natin yung pagbasa. Sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take 1 or 2 others along so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. Parang sinasabi ganito, pagka meron kang kapatid na nakagawa ng masama sa'yo, if you have a brother, nakagawa ng masama sa'yo, nasaktan ka. Ang sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, puntahan mo, usap kayo. Sabihin mo, nasaktan ako sa ginawa mo, meron kang ginawang hindi tama sa akin. And then, sabi doon, show him his fault. Pakita mo, alam mo, ito yung mali yung ginawa mo. Sabi, just between the two of you, kayong dalawa ang mag-usap. If he listens to you, pagka nakinig sa'yo, ibig sabihin nung listen, pagka nakinig sa'yo, ibig sabihin, tinanggap niya na may kasalanan siya. At nung tanggapin niya na may kasalanan siya, pagka pala yung nasaktan o nagawa ng kasalanan, lumapit, dapat klaro rin yung objective niya. Nakakausapin niya yon para magkasundo. May malinaw na layunin. Hindi niya pupuntahan para awayin. Minsan kasi gano'n eh. Pagkang may susugurin, pupuntahan ko, aawahin. Walang magagali pagkang... pero sabi, puntahan mo. Ang layunin mo para magkasundo kayo. Ngayon, pag nakinig sa'yo, inamin yung kasalanan, nag-sorry, sabi, if he listens to you, then you have won your brother over. Ibig sabihin, pagka nag-sorry, patawarin mo. And then, bati na ulit kayo. Okay na kayo. Ngayon, kung hindi makinig, ibang topic na yan, wag na natin pag-usapan. Ibang topic yan. Pero habang nakikinig si Pedro ng gano'n, siguro naisip niya, gano'n pala, kung merong nagkagawa sa akin, pupuntahan ko, kausapin ko, pag nag-sorry siya, patawarin ko. Di pati na ulit kami. Nag-iisip si Pedro. Paano pagkang ginawa ulit? Paano pag inulit? Hindi lang isang beses. Umulit pa ulit. Tapos pa ulit. Siguro, gano'n, naglalaro yung isip niya. At pwedeng gano'n din, naglalaro yung isip niyo ngayon habang binamahan. Kasi pagkang nakinig, humingi ng sorry, patawarin. Diba? Paano pagkang paulit-ulit? So, yun. Nung naglalaro yung isip ni Pedro, kaya lumapit sa Panginoon, tanong siya, Lord, ilang beses ko bang patatawarin yung kapatid na nagkasala sa akin? So, i-analyze natin yung usapan lang. Sabi, Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother? Total, sabi mo, patawarin. No? So,
ilang beses? Up to 7 times? Ano po niyo, ang main idea, no? Ang main idea dito po sa verse na to na pinag-uusapan natin is this. You must forgive. We must forgive. No? We must forgive. That is the main idea. We must forgive. Hello? Pagkasabi mo nga sa katabi mo, patawarin mo na yung may kasalanan sa'yo. You must forgive. Yan. Nasabihan nyo na yung katabi nyo. Ngayon, listen. Sabihan mo nga yung sarili mo, I must forgive. That is the main idea. That is the main idea dito sa ating pinag-uusapan. Alin ang mas madali? Sabihan mo yung katabi mo o sabihan mo yung sarili mo? Well, reading between the lines, mukhang okay naman kay Pedro yung magpatawad. Okay naman kay Pedro na patawarin yung nagkasala sa kanya. Pero ang issue, ilang beses ko siyang patatawarin. Okay lang magpatawad, pero ilang beses. Sabi po ng ilang commentaries na nabasa natin, meron daw prevailing teachings yung mga rabbis during their time, noong time nila. Parang unwritten rule sa kanila. Ang tinuturo ng mga rabbis nila is, forgiveness is essential, but it is limited. At parang dun sa pagtuturo na forgiveness is essential pero limited, sa kanilang kasanayan, you must forgive up to 3 times only. Up to 3 times only. Yun yung during their time. Ganun lang. Sige, patawarin mo, pero hanggang 3 beses lang. That was during their time. Sa panahon natin ngayon, ano ba yung unwritten rule? Pagdating sa pagpapatawad, 1 is enough. 2 is too much. Di ba? Ganon yung unwritten rule yun. Walang mata na. Pero parang ganon tayo. Pinagbigyan ko na siyang isang beses. Ngayon, hindi na dapat. Meron pa tayong sinasabi, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ganon. Parang okay lang naman magpatawad, pero hanggang isang beses lang. Pero sa panahon natin yan, meron namang ilan na handa pa rin at willing magpatawad. O sa ibang term, sabi nila, yung mga willing pa rin magpaloko. At sila'y tinatawag ngayon ng mga martir o yun yung, ganon, pagka nakita lang yung tao mabait, paulit-ulit lang ginagawa, pinapatawad niya, ay, martir yan. Ganon yung sinasabi. Well, eto, in Peter's situation, sa question niya, ang prevailing idea nga doon, pagdating sa pagpapatawad, limited hanggang 3 beses lang. No? Kaya yung tanong ni Peter, Lord, ilang beses ba ako magpapatawad ng kapatid ko? Ang ginawa ni Peter, dinoble niya. May +1 pa. Diba? Kasi 3 times 2, 6, +1 pa, 7. Parang, ang dating ni Peter, nagiging very gracious pa siya. Total lang pinag-uusapan naman dito, brother. Kasi doon sa teachings ni Jesus Christ, sabi, if your brother sins against you, total kapatid naman eh. At sa kanila, pag sinabing brother, malawak yung concept nung brother during that time. Pwedeng yun ay, basta Israelite. Kasama sa lahi ni Abraham, brother yun. Ganon kalawak yung context ng Allah. Basta pagkang Israelite, brother, kasama sa lahi ni Abraham, nagkasala, patawarin mo, ganon. Sa prevailing hanggang 3 times lang. So si Peter, very gracious siya, kasi sabi, total, brother naman yung pinag-uusapan. O sige, hindi lang 3, doblehin ko pa, may +1 pa, 7 times. No? Yun, may konsiderasyon na siya, total, kapatid naman eh. Total kapatid naman. Sa atin, pag sinabing brother, pwedeng, physical, yung kapatid talaga, o kamag-anak, kasama na din sa brother yon. Sa loob ng church, brother.
Minsan sa loob pa ng church yung maraming nakakapanakit eh. Sabi, 7 times? Ang sagot ng Panginoong Jesus, I tell you, not 7 times, but 77 times. Anong klaseng Bible po ba yung hawak ninyo? Anong version o translation yan? Sabi ng NIV, 77 times. Sabi ng King James, 70 times 7. Kung ESV yung Bible mo, 77 times din. Pero kung NLT, 70 times 7. No? So magtatanong ka, ano ba talaga? 77 times o 70 times 7? Baka magtalo pa tayo dyan. Ano ba talaga? Well, kasi iba ang ibig sabihin nun, ha? Pagkang 70 times 7, 490 yun. Pagkang 77, 77 lang. So ano ba talaga? Magkakaiba ba yung Bible natin? Kasi po English na yung Bible na hawak natin eh. No? English na yan. Yung original na New Testament nang galing sa Greek, nung time naman nila, walang printing press. Kaya kinokopyan mano-mano sa pagsusulat. No? Yung mga scribes, kinokopyan. Sabi, some of the Greek texts, no? Yung original Greek texts, have a comma between 70 and 7. No? Meron daw comma. 70, kasi yung sagot niya, I tell you not 7 times, but 70 and then comma, 7 times. Pagka daw may comma, ang ginagawa, pwedeng 70 times 7. Pero minsan siguro, merong ilang scribes na sa pagsusulat nila, nakakalimutan nila yung comma. Kaya, wala na. Walang comma between 70 and 7, kaya 77 times. So, kaya yun, nagiging 77. Ang question ngayon, ano ba talaga? Ilang beses ba talaga pwedeng magpatawad? 77 or 490? Now, let me ask you. Pagka ba merong tao may kasalanan sa inyo, nililista niyo yung kasalanan? Ililista niyo. Kaya yung ibang expression, namumuro ka na. Namumuro ka na. 75 na tong listahan ko, 2 na lang. Magse-77 ka na. Yung iba napaka-gracious. Nakaka-450 ka na. 40 na lang. 40 na lang. Ganun ba ang ginagawa? Naglilista ba tayo? 490 or 77? But, did you get the point? Nakita niyo ba yung point? The rabbis are teaching forgiveness is essential pero limited. But as far as Jesus Christ is concerned, forgiveness is unlimited. Unlimited. Baka sabihin niyo, Pastor, paano naging unlimited yung forgiveness? May numbers na sinasabi Diba? Ano ba yung numbers na sinasabi? Anong bang gusto niyo sundin? Yung 77 o yung 490? Paano kung may listahan ka na ng kasalanan at lumagpas na ng 490? Yung forgiveness is unlimited, kumbaga, maraming verse yung nagsusupport niyan. For example, paano kang gagawa ng listahan? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not wrong, it is not easily angered, and it keeps no record of wrong. Paano ka maglilista? Walang record. Hindi ka dapat naglilista, hindi ka dapat nagre-record. Every time may magagawang kasalanan, first time. Kasi walang listahan Walang record. Baka sasabihin nyo, Pastor, out of context ka dyan kasi love yung context ng verse. Love naman yan, hindi naman tungkol sa forgiveness yung di ba? Hindi ko naman siya love. Galit na galit niya ako sa kanya Si Lord lang ang love ko, pero yung may kasalanan sa akin, hindi ko love yun. Pero love ko si Lord. Ito sabi ng Bible.
If anyone says, I love God, yet hates his brother, liar. Huh? For anyone who does not love his brother whom he has seen, yung tao na hindi niya kayang mahalin yung kapwa niya na nakikita niya, hindi niya kayang mahalin yung Diyos na hindi niya nakikita. Kaya dapat, nandun pa rin yung love. Lulusot ka pa ba? May palusot pa ba? Doon sa Anli, nung papalausi yung Anli, no? But you know, habang nakikinig siguro si Pedro, at pagkatapos kaya siya nagtanong, he must be shocked. He must be shocked. Okay lang sa kanya magpatawad, up to 7 times. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, not 7 times, but 77 times. Baka biglang nag-flashback sa isip niya yung mga taong may kasalanan sa kanya. Kapatid, nasa shock ka rin ba sa gusto ng Lord? Baka, at the back of his mind, sa puso ni Pedro, baka nagpo-protesta siya. Poprotesta siya. Baka sinasabi niya, Lord, okay lang magpatawad. Pero hanggang 7 beses, yung only. Well, wala naman tayong mababasa na sinabi ni Peter yon, but Jesus knows his heart. Jesus knows his heart. At maaaring ganun din tayo ngayon. Pwedeng deep inside, right now, habang nakikinig, nagpo-protesta yung isip mo. Sinasabi mo, Pastor, hindi mo alam kung gaano kalaki kasalanan yan. Hindi mo alam kung gaano kasakit yung ginawa niya. Okay lang sa akin magpatawad. Kung maliit lang yung kasalanan niya. Okay lang sa akin magpatawad. Pero yung paulit-ulit, hindi na okay yan. Sa iba, oo nga, iisa lang yung kasalanan niya, pero yung bigat ng kasalanan niya, nakakota na siya. Dahil sa laki ng kasalanan niya. Hindi ko kaya magpatawad. And in that context, Jesus told the parable of the unforgiving servant. Ngayon pa lang po tayo magsisimula sa parable. Pero the main idea is forgiveness is unlimited. Siguro nagpo-protesta yung puso ni Pedro at ganoon din, nagpo-protesta din yung puso natin ngayon. Lord, ba't naman ganyan yung rules mo? Kaya ikinuwento niya yung parable of the unforgiving servant. Bago tayo dumiretso doon sa parable of the unforgiving servant, may kwento pa ako. Merong isang lalaki, may alagang aso. Nanganak yung aso niya. Ang cute ng mga tuta, nilaro-laro niya yung mga tuta, inakagat siya ng tuta. Pero dahil maliit lang naman yung tuta, maliit lang yung kagat, hindi niya pinansin. After a few days, nakaramdam siya ng lagnat. Nilagnat siya. Hindi niya pinansin, lagnat lang naman. Pero lately, lumala. Parang tangkaso na. And then, bukod dun sa lagnat, nanginginig na siya. No? Nag-chill na siya. Tapos naglalaway. Lalaway siya. Tapos, ayaw niya ng tubig. Ayaw uminom, ayaw maligo. No? Dahil, And then, nung ipa-check up, nakita sa ospital, may na-rabies. So, naalala niya, nakagat pala ako ng tuta na hindi ko pinansin. Kaya pala, ganun, may lagnat, nag-chill, nag-hallucinate, naglalaway, ayaw sa tubig, ayaw maligo. Hindi ho lahat ng ayaw maligo na rabies, ha? Minsan talaga malamig lang. So, ganun. At, nalaman niya, ayun, narabis nga siya. At pagkatapos, medyo late lang kasi, medyo malala na. So, na-confine siya sa ospital, sinamahan siya ng asawa niya sa ospital, pero hanggang sa, binawian ng buhay. Delikado po ang rabies, mag-ingat po tayo. Delikado po yan. Namatay yung lalaki, pagkatapos, yung mga nagliligpit doon sa kama, biglang, sa ilalim nung unan, may nakita silang papel. Sa papel, nung tingnan nila, listahan ng mga pangalan. So, ibinigay nila doon sa asawa, yung papel na may listahan. Tapos, nung tanggapin ng asawa, tinignan niya, kinrampol niya, and then tinapon niya sa basurahan. Na-curious yung doktor. Sabi niya, ma'am, ano po yun? Kasi nakita ko mga pangalan. Kasi yung doktor, iniisip niya, siguro ito yung mga kaibigan niya na gusto niyang
nandun pagkang namatay siya, gusto niya, o siguro kung may kaya, ito siguro gusto niyang pamanahan, di ba? Nagtanong siya, ano po yung listahan ng pangalan na yun? Sabi ng asawa, nung malaman ng asawa ko na may rabies siya at yung sakit niya, yun yung listahan ng mga taong gusto niya sanang kagatin bago siya mamatay. Anong laman ng puso ng tao na to? Rabies. Narabis yung puso niya. Punong-puno siya ng galit. Ang dami niyang kasi ang dami nang nakalista eh. Punong-puno siya ng galit. Ang daming taong may atraso sa kanya. Ang daming mga taong gusto niyang gantihan. Let's proceed with the parable. Binasa na po yun kanina. Summarize lang natin yung kwento. Yung parable tungkol sa isang hari at sa dalawa sa kanyang mga servants. Yung isang servant may utang sa kanya, sa NIV sabi, 10,000 talents. And then, wala siyang may pambayad, kaya sabi nung hari, sige, ibenta na lang yan, kasama yung anak niya, kasama yung asawa niya, ibenta yan. No? Nagmakaawa yung servant, naawa naman yung hari, kinancel yung utang niya, and then pinalaya siya. Nung siya'y palayain, nasalubong niya yung kapwa niya servant, na may utang sa kanya, sabi sa NIV, ang utang sa kanya, 100 denari. Sinakal niya. No? Sinakal niya. At tapos siningil. Nung walang pambayad, nakikiusap. Pero hindi siya pumayag. Ginawa niya, pinakulong niya hanggang sa makabayad. No? Minsan mas madali nating maintindihan pagka pera-perang usapan. Minsan mas mabilis gumana yung utak natin. Ang sabi ng verse, ayan, tingnan natin yung Yung isa may utang na, sabi, 100 denari. Pero ang 1 denarius daw ay isang araw na sweldo. Pero ang pinag-uusapan po dito, yung denarius and talents, yung measurement of weight yun yung timbang. Nung nung time na, ang peran la. Silver, gold, di ba? And then yung timbang ang pinag-uusapan. So ang 1 denarius, isang araw na sweldo. Ang minimum wage natin yan, dito sa NCR, 610. Sa probinsya, mas mura. Kaya pabago-bago yung value niya. Pero dito, alam sa Metro Manila, 610. Ang utang ng isang servant, 100 denari. 61,000 pesos. Yung utang niya. Yung sinakal at talagang magbayad. No? 61,000 yung utang bayaran. Pero may conversion po yung comparison nung denarius sa talent. Pagkang 1 talent, that is equivalent to 5,475 denari. Actually, pabago-bago pa nga yan. Sa iba, umaabot minsan 1 talent hanggang 6,000 denari pa nga yung pinag-uusapan. So, ibig sabihin, ang 1 talent, given the conversion na 1 day wage, ang 1 talent, di ba, 610 times 5,475 is 3,339,750. 1 talent pa lang yun. Magkano yung utang? 10,000 talents. So, i-multiply mo ng 10,000 yan. Ang utang niya, 33,397,500,000 pesos. Ganyan kalaki. So, yung 33,397,500,000 pesos, paano niya babayaran yun? Kaya nung nagmamakaawa siya, sabi nung hari, okay, canceled. Malaya ka na. Wala ka ng utang. Wow! Ang premyo ba sa loto tumabot na ng 33 billion? Diba? Matindi ito. Billion yung usapan pero ang utang ng Pilipinas, 35 trillion ata. So kulang. Para sa utang ng Pilipinas. Pero man, 33 billion. Sabi, wala ka ng utang. Wow, ang saya-saya siguro itong lalaking to. Nawala yung sakit ng ulo niya, nawala yung stress niya, talaga naman, wow! At habang pauwi siya, nasalubong niya yung isang kapwa niya na may utang sa kanyang 61,000 pesos. Sabi niya, bayaran mo. Sinakal pa niya. Sabi, wala akong pambayad. Hindi, kulong. Hanggat hindi nakakabayad. Yun po yung kwento. At ang matindi po dun sa kwento, alam nyo, maraming nakakita. Nagsumbong sa hari.
Kaya magbantay tayo sa mga ginagawa natin. Baka may mga nakakita, susumbong sa hari. Susumbong sa hari. Nung mabalitaan ng hari yung nangyari, eto. Then the master called the servant. Sabi, "You wicked servant," he said, "I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Namumroblema kasi si Pedro Sabi niya, okay lang magpatawad 1 beses, hanggang 7 beses, pero pagkang sobra-sobra na, dapat nang kalusin. Hindi na. And because of that, ito kinuwento ng Panginoong Jesus. And then yung last verse, sabi niya, ganyan ang gagawin sa inyo. Unless you forgive your brother from your heart. Malibang totoong patawarin ninyo. Siguro, ano kayang resultant, anong epekto kay Peter sa mga disciples? Patatawarin ko na. Kaysa ako yung parusahan. Pero, klaro yung sinasabi dito ng Panginoong Jesus. Unless you forgive your brother from your heart. Isang totoong pagpapatawad. Now, tingnan natin, ano yung totoong pagpapatawad? At ano yung mga principles of forgiveness na pwede natin makita patungkol dito natin makita mula dito sa passage na ito. But first, kinakailangan makita natin what forgiveness really means. Well, marami tayong pwedeng sabihin about forgiveness. Alam ko, meron tayong kanya-kanyang principles. Sabi nga ni C.S. Lewis, forgiveness is a beautiful word until you have somebody to forgive. Ang ganda-ganda. Okay yan. Pero pag ikaw na yung magpapatawad, and then, meron tayong mga definition. Sabi, well, forgiveness is not the same as reconciliation. Pwede kong patawarin, pero wag na kami mag-reconcile. Kasi iba naman reconciliation sa forgiveness. Reconciliation is the rebuilding of a trusting relationship and that takes time. Di ba sa ang madalas ilustrasyon nga yung baso o yung kasangkapan, pagkang nabasag na, pwede mong idikit. Pwede mo, may mighty band o epoxy dyan. Pwede mo ikabit, pero may lamat na. No? Pero yung forgiveness is a prerequisite sa reconciliation. But getting the meaning of forgiveness from our text, mula dun sa kwento, anong mababasa natin doon about forgiveness? Sabi sa kwento, sa Matthew 18:27, nung nakiusap yung servant na may pagkalaki-laking utang, sabi, the servant's master took pity on him, he canceled the debt, and let him go. What can we see from this verse? At ito yung makita natin definition of forgiveness. Forgiveness is canceling. It is erasing the wrongdoings. Burado na. Yun yung forgiveness. Yun yung pagpapatawad. Na parang wala siyang ginawang masama. It is erased. Diba sabi nung verse natin kanina sa 1 Corinthians 13, it keeps no record of wrongs. Clean slate. Malinis. Yung tipong pag tinanong, anong kasalanan ng taong yan? Wala. Cancel na Burado. Wala siyang kasalanan. Kahit na, hindi sa totoo lang, pero pinatawad ko na kaya, wala siyang kasalanan. Walang kasalanan. At sabi pa ng verse, forgiveness is setting the person free. Letting him go. It means letting go of the desire to get revenge. Let him go. Letting go. Letting go. Yung tao na kada makikita mo, gusto mong, yung tao na pagkang nagdadasal ka tapos biglang naalala mo, ang ganda-ganda ng prayer mo biglang pagdating sa kanya.
doon ka gumaganti sa prayer. Oh, man, doon gumaganti doon sa prayer. Huwag sana matanggal sa trabaho, matanggal sana. At minsan hindi lang yung tao, yung mga anak niya sana damay pati pamilya eh. Minsan ganun tayo gumanti, di ba? Kahit na yung mga anak na walang kasalanan, kasama sila doon sa no. Forgiveness is setting the person free. Yun yung sinasabi ng verse. Yung master, sabi, nahabag siya, he canceled the debts, binura, inerase, wala nang kasalanan, and let him go. Let him go. That is forgiveness. That is forgiveness. Hanggat meron listahan, hanggat merong record, that's not yet forgiveness. That's not yet forgiveness. Hanggat may record. Kasi ang sabi ng verse, kinancel, inerase. And then pinalaya na. Pag nagkasalubong kami, nagkita kami, wala siyang kasalanan. Binitiwan ko na yung karapatan at yung kagustuhan kong maghiganti. Hindi na. And then, pang makikita natin dito sa scriptures. The source of forgiveness is God's forgiveness. Kasi di ba napakahirap naman ng pinagagawa naman talaga? Di ba? Di ba? Kung sinasabi natin na isa sa mga pinakamahirap sabihin yung I'm sorry, di ba? Ang hirap sabihin nun yung aminin may kasalanan ka, mali, I'm sorry. Ang hirap din sabihin yung I forgive you. Mahirap to. No? Pero God's forgiveness, ang pinanggagalingan niyan, yung forgiveness ng Diyos. Kaya yung sabi ng master, nung hinarap niya yung nagpatawad, sabi niya, shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? Di ba ako naawa ako sa iyo? Di ba ako pinatawad kita? So the reason kaya kinuwento ni Lord yung parable tungkol dun sa lalaki na mayroong pagkalaki-laking utang na pinatawad is because He knows Peter's heart. And in extension, Jesus knows our hearts right now. Alam niyo, puso natin ngayon. Kung ano yung magiging reaction natin, kung ano magiging reaction ng mga next generation of His followers, alam niya magpoprotesta tayo dito sa teaching na to about forgiveness. Kaya kinuwento niya itong parable na ito para makita natin kung gaano kalaki yung pinatawad sa atin at kung gaano kaliit naman in comparison, dun sa unang pinatawad, i-compare mo. Pero hindi madalas ang linya natin kung alam mo lang kung gaano kalaking kasalanan niya. Kung alam mo lang kung gaano kasakit yung ginawa niya. Pero sasabihin ng Lord, alam mo ba yung ginawa mo sa akin? Alam mo kung gaano kadami yung kasalanan mo sa akin? Alam mo kung gaano kasakit yung ginawa sa akin? Alam mo ba yung kada hagupit nung Roman centurion sa likod ko? Alam niyo yung gaano kasakit yung pako sa kamay at sa paa ko. Yung koronang tinik na nilagay sa ulo ko. Anong gano'ng kasakit yun? Yung tinusok yung tagiliran ko. Yung ilang oras ako nakapako dun sa krus. Yung nauuhaw ako, binigyan ako suka. Alam mo gano'ng kasakit yun? Anong kasalanan ko? Wala akong kasalanan. Ikaw yung may kasalanan. Pero ang kasalanan mo, pinatawad ko. Alam mo kung gaano kasakit yun? Alam mo kung gaano kalaki yun? Alam mo yung amount nun? Yung 33 billion na yun? Hindi, pero ano ba talaga yung dapat natanggapin natin sa kasalanan natin? Di ba, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan? Impyerno. Alam mo yun, hindi ka na pupunta sa impyerno, pupunta ka na sa langit. Dahil pinatawad kita. Ngayon, itong nakasakit sa'yo, itong nakagawa ng masama sa'yo, napatay ka ba niya? Baka sabihin mo, iba pa rin, Lord, iba pa rin. Ang hirap, pag sarado isip, hindi mo lang paano i-explain. 33 billion versus 61,000. Diba? 10,000 versus 100 denari. Kaya ikinuwento ng Panginoon yung parable of the unforgiving servant. The Lord wants us to compare the forgiveness that He wants us to do versus the forgiveness that He had already given us.
The forgiveness that you will give, or the forgiveness that you will release versus the forgiveness that you have received. No comparison. No comparison. You can only forgive pag naranasan mo na at na-realize mo yung forgiveness na binigay ng Diyos sa iyo. Kaya mong mag-forgive. Kahit mahirap, kaya mong mag-forgive. Dahil pinatawad ka ng Diyos. Mas malaking karanasan, mas malaking pagpapatawad yung ibinigay ng Diyos sa iyo kaysa dun sa pagpapatawad na ibibigay mo. The source of forgiveness is God's forgiveness. Maliban na lang, hindi mo naranasan yung forgiveness ng Diyos. So wala kang pagkukuhanan ng pagpapatawad sa ibang tao. Pero if you're saying that you have received the forgiveness of God, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan mo, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas, then you have received the forgiveness of God, and that is the source, that is the reason why we can also forgive. Ano pang makikita natin doon sa parable? Refusal to forgive. That is costly. That is costly. Bakit? Alam nyo, to receive God's forgiveness and to refuse to forgive another, sabi ng verse, that is wicked. Nung ipatawag niya yung servant, sabi nung master, you wicked servant, napakasama mo, demonyo ka. Wicked. Diba? I canceled all the debt of yours because you begged me to. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Oh, mahirap mamuhay ng masamang tao. You're living against God. Si Lord yung kalaban mo. Pag ayaw mo magpatawad, sasabihin sa'yo ng Diyos, sama mong tao. Pinatawad kita. Tapos ayaw mo magpatawad. Tapos ano pa makita natin dito? To refuse to forgive. It is destructive. In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Torture is real. Torture is real. Having an unforgiving spirit is to torture yourself. Refusal to let go of the wrong na ginawa sa'yo para mong ikinulong yung sarili mo. At habang nakakulong ka, ang mga kakosa mo doon, ang mga kasama mo doon, resentment, bitterness, anger. Diba? Pagka mayroon kang daladalang galit, sama ng loob sa ibang tao, di ba parang lumiliit yung mundo mo. Pagka nandun yung tao na, naku, brother pa naman. Brother pa naman, may family reunion. Dadating si ano, hindi lang pupunta, makikita ko lang siya. Brother yung pinag-uusapan, ha? May fellowship sa church, nandun si Brad o si Sis. Hindi ako din fellowship. Andun siya, magkikita lang kayo, paplastikan lang kami. Totoo naman yun, nagkakaplastikan lang naman talaga. Bakit nga hindi patawarin para hindi na magkaplastikan? Kinukulong mo yung sarili mo, lumiliit yung mundo mo eh. At habang lumiliit yung mundo mo, meron kang iniiwasan, may mga magagandang nangyayari, masaya na yung mga tao, pag nalaman mong involved yung taong yon, nawawala yung saya mo. Lahat sila masaya, ikaw malungkot. And then yung galit mo nandyan. Parang walking time bomb. O parang lobo. Madikit lang ng konti sa konting sasabog. Sasabog.
You are torturing yourself. We are torturing ourselves if we do not forgive. Ito, proven pa ng science and medicine. Pati yung health nagsasuffer. Imagine, kapatid mo yung pinag-uusapan dito, brother. May kasalanan sa'yo, hindi mo mapatawad. Ano resulta? Depression, hypertension, no? Na-high blood ka, may ulo mo. Ulcer, heart problems, at kung ano-ano pa. Refusal to forgive, that is costly. Very, very costly. Ayun, mayroong isang preacher nagsabi, sabi niya, forgiveness is the most Christian thing that we can do. It is the most Christian thing that we can do. Yun yung tinuturo ni Christ. Takapako na nga siya doon sa krus sinasabi niya, Father, forgive them. Kaya nga siya ipinako sa krus para patawarin yung kasalanan natin lahat. Kaya tinuturo niya kay Peter sa mga disciples niya, patawarin niyo na. Patawarin mo na. Forgiveness is the most Christian thing that we can do. That is why the New Testament is full of teachings about forgiving others. Halimbawa, sabi ni Paul, be kind and compassionate to one another. Sinusulatan niya yung church, yung church sa Ephesus. Sabi niya dun sa mga, kayo mga members ng church, be compassionate and be kind and compassionate to one another. Forgiving each other, just as in Christ, God forgive you. God forgive you. Parang hirap, no? Pero ang ganda, parang ang ganda naman ng message. Let's have an application. Your showcase an attraction for you, then others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve you. Service on
great cloud.